Kamusta mga ka-travel? Muli tayong nagbabalik para sa isang kwento ng kilala at pinakamalaking parke na matatagpuan dito sa lungsod ng Maynila. Ito ay ang Rizal Park. Pero bago ang lahat, kayo ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo ako sa aking kwento. Ang Rizal Park, o Luneta Park, ay isang makasaysayang urbanisadong parke, na matatagpuan sa Ermita, sa Maynila. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaking urban park sa Pilipinas, na sumasaklaw sa isang lugar na 58 ektarya. Ang lugar kung saan matatagpuan ang parke, ay orihinal na kilala bilang Bagong Bayan noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Ito ay katabi ng makasaysayang napapaderang lungsod ng Intramuros. Matatagpuan sa silangang baybayin ng Manila Bay, ang parke ay may mahalagang papel sa paghubog ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagbitay sa makabayang Pilipinong si Jose Rizal, noong ika-30 ng Disyembre taong 1876, sa parehong lugar, ay nagpasiklab ng apoy ng Philippine Revolution, noong 1896, laban sa kaharian ng Espanya. Ang parke ay opisyal na pinangalanan sa kanyang karangalan, at ang monumento na naglalagay ng kanyang mga labi, ay nagsisilbing simbolikong focal point ng parke. Dito din ginanap ang Deklarasyon ng Kalayaan, mula sa Estados Unidos noong ika-4 ng Hulyo taong 1946. Nagsimula ang kasaysayan ng parke, noong 1820, nang matapos ang Paseo de Luneta, noong panahon ng mga Espanyol. Bago ang parke, ito'y isang maliit na bayan, na tinatawag na Barrio Nuevo, o Bagong Bayan sa Tagalog, na itinayo noong 1601. Ang bayan at ang mga simbahan nito, ay ginamit bilang panangga ng mga Briton sa kanilang pag-atake sa Intramuros. Nakapaloob sa simbahan ng Bagong Bayan, ang Black Nazarene, dahil sa utos na sirain ang nayon at ang simbahan nito, ang imahen ay inilipat sa San Nicolas de Tolentino sa loob ng Intramuros, kasama ang replika, pagkatapos ay isinalin sa Quiapo Church. At dito nagsimula ang paggunita ng traslasyon ng relic, sa tuwing sasapit ang ika-9 ng Enero, na mas kilala ngayon bilang Pista ng Itim na Nazareno. Matapos ang paglilinis sa pamayanan ng Bagong Bayan, ang lugar ay kalaunang nakilala bilang Bagong Bayan Field. Ang Bagong Bayan Field, ay isang mahabang 100 at 300 metro na parihaba, na nagtatapos sa 2 kalahating bilog. Ito'y ipinangalanan din na Paseo de Alfonso XII, na dating hari ng Espanya noon. Dito ang sentro ng aktibidad sa lipunan, para sa mga taga-Maynila sa mga oras ng gabi. Ang plaza na ito ay inayos na may mga landas, at damuhan at napapalibutan ng malawak na daanan, na tinatawag na La Calzada, o ang daan kung saan umiikot ang mga karwahe. Dito din ginaganap ang mga pampublikong pagbitay, na sinasabi na kaaway sa politika ng Espanya, na umabot ng 158 katao, mula 1823, hanggang 1897.
Kasama na rito ang tatlong paring Pilipino na kilala bilang Gomburza Friars, at ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa ngayon, ang ilang bahagi ng parke ay sumasailalim sa rehabilitasyon, ngunit ganun pa man, ang ilang mga bahagi ng lugar dito ay maaring mo pa rin mapuntahan. Tara mga ka-travel, ating silipin ang ilang mga kaaya-ayang lugar dito. Unahin natin ang Noli Me Tangere Garden. Itinatampok dito ang Heidelberg Fountain, kung saan umiinom si Rizal noong siya ay naninirahan sa Alemanya. Ito ay ibinigay bilang simbolo ng pagkakaibigang Filipino-German. Sumunod naman ay ang Chinese Garden, isa sa mga tourist spot, atraksyon at destinasyon sa Rizal Park. Ang hardin na ito ay maaring magbigay sa iyo ng kamangha-manghang pakiramdam ng kung ano ang nasa loob ng tipikal na mga parke at templo ng China. Sa pagpasok mo sa loob, ay makikita ang isang lagoon na napapalibutan ng artistikong tanawin na may mga makukulay na halamang ornamental. Ang lupang natatakpan ng damo ay nagsisilbing pahingahan, family bonding, at mga taong naghahanap ng katahimikan sa metro. Ang matigas na kahoy at mga punong namumunga, ay nagbibigay lilim sa lugar, at gumagawa ng malamig na ambience. Ang hardin ay idinisenyo ng isang Taiwanese architect, at itinayo gamit ang mga donasyon mula sa gobyerno ng Taiwan at Japan. Ang Quirino Grandstand, orihinal na tawag na Grand Independence Grandstand, dinisenyo ito ng arkitekto na si Juan Arellano, bilang paghahanda sa proklamasyon ng kalayaan noong ika-4 ng Hulyo taong 1946. Dito rin ginaganap ang tradisyonal na panunumpa sa panunungkulan bilang presidente at naghahatid ng kanilang inaugural address sa bansa. Dito sa lugar na ito mismo, kung saan binitay ang tatlong paring martir, na mas kilala bilang Gomburza Friars, sa pamamagitan ng garote, pagkatapos husgahan sa pagpapabagsak sa Cavite Mutiny. Isang obelisk memorial ang itinayo sa lugar, bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon, na ipinaglaban ang pantay na karapatan, ng mga paring Pilipino. Dumako naman tayo sa Rizal Monument. Isang alaala sa Rizal Park, na itinayo upang gunitain ang pinatay na nasyonalistang Pilipino, na si Jose Rizal. Ang monumento, ay binubuo ng isang nakatayong tansong eskultura ni Rizal, na may isang obelisk, na nakalagay sa isang batong base kung saan ang kanyang mga labi ay inilibing, hawak ang kanyang dalawang sikat na nobela na El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Makikita ang isang plaka sa harap ng pedestal ay may nakasulat na, sa alaala ni Jose Rizal, makabayan at martir, pinatay sa Bagong Bayan Field noong ika-30 ng Disyembre taong 1876. Ang monumento na ito ay inialay ng mga tao sa mga isla ng Pilipinas. At sa harapang bahagi nito, ay makikita ang pinakamataas na Independence Flagpole, na may 150 talampakan, o 46 na metro ang taas, at sa hindi kalayuan ay ang Kilometer Zero marker, na nagsisilbing punto, kung saan sinusukat ang lahat ng distansya ng kalsada mula sa Maynila. Ang Rizal Park, ay isang magandang parke ng lungsod sa gitna ng Maynila. Ito ay isang lugar, kung saan ang mga lokal at dayuhan ay bumibisita. Isang makasaysayang palatandaan sa puso ng Maynila, isang malawak na parke ng lungsod na nakatuon sa alaala ng pambansang bayani. Nagtatampok ng mga bukas na damuhan, hardin, at puno ng mga makasaysayang kwento. May mga ilang alaala ang nawala, ngunit nadadagdagan ng mga makabagong kwento para sa susunod na hinaharap. Sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento mga ka-travel, at sana ay may nakuha kayong kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-travel, maraming salamat, hanggang sa muli.